GC. Yan. Yeah, thank you po. Ay mga leaders na po no ng una Laguna region, pero we are excited and we are grateful na kasama na natin ngayon ang Batangas and Quezon. Ayan. Welcome po sa inyo mga kapatid. Welcome our brothers and sisters from Quezon and Batangas. So, para po sa hindi pa nakakaalam, papakilala po muna ako. Ako po si Joey Romano, ang youth leader po ng Word for the Word Los Baños sa Laguna. And ang currently overseer po ng youth ng region. And mamaya mas magkakakilanlan pa po tayo, no. So tonight, dahil marami po tayo ngayon lang nakasama, kailangan natin mag-introduce sa isa't isa bago tayo mag-dive deeper po, no, sa mga pag-uusapan natin. Sa exciting plans na mga pag-uusapan natin ngayong gabing ito. Pakilala po muna tayo. So ngayon po ang gagawin natin, magpapakilala po ang bawat isa pero hindi po to random. Gawin po natin siya na Laguna muna, tapos Batangas, tapos Quezon. Sa Laguna naman, per outreach, unahin na po natin yung Calamba. Okay, babanggitin ko po yung sunod-sunod, no? Calamba, Binyan, San Pedro, Loma, Mahada, Los Baños, Victoria, Pagsanhan, Santa Cruz, Calauan, Nagcarlan, San Pablo North, San Pablo South, yun po muna yung Laguna natin. Meron ba ako di nabanggit? Kung meron, banggitin na lang po natin ulit mamaya. Tapos, dahil yung iba po dito, multiple representatives per outreach. Yan. So, sunod-sunod. For example, sa Calamba, si Bohan, si ganito, si ganyan. Tapos, kapag nabanggit nyo na po yung inyong mga pangalan, introduce nyo na po kayo, sa youth ministry, ano ang inyong ginagawa o ano ang inyong role. Sa kaduluduluhan ng introduction po ninyo, yung pinakahuling magsasalita, siya yung magbibigay ng update kumusta ang youth ministry ng inyong outreach. Okay po ba? Gets po? For example, yan, sino ba? For example, Los Baños, yan, ako muna, si ganito, si ganyan, sa kaduluduluhan. Kung sino po yung pinakahuling magsasalita, siya yung magbibigay ng quick update kumusta po yung inyong youth since the youth camp nung April. Ayan, okay. So, tatanggalin po natin ang ating mga kaba. Kasi tayo-tayo lang naman mga kapatid. Yan. So, start na po natin sa Calamba. After po ng Calamba, Binyan. Yan. So, gandang gabi po. So, ako po si Vahan from Calamba. Ako po ang Youth Core Chairman po ng Sorhai. So, ako lang po mag-isa ngayon. Si Vince po, unfortunately po yung kasama ko po si Vince, yung kapatid ko po ay hindi po available due to work. At si Pastor naman po ay susunod daw po. So, ang update po sa amin ay nagkaroon na po ulit kami ng youth fellowship. However, plano po namin is magkaroon ng 2 fellowship per month. However, yun nga po, may mga activities po na nangyari na may mga Ladies Sunday, YA Sunday, and after din po kasi ng campus meron din dong YAC. So, medyo hindi po kami kagad makagawa ng mga hindi pala, sorry, mali pala. So, tama pala. YAC, then Youth Sunday po, and then nagkaroon pa ng mga activities. So, hindi po kami makasingit ng schedule. So, pero yun po, praise God po is dahil nag-start na po ulit kami magkaroon ng fellowship after po ng youth camp. And gusto na po, yung mga bata na din po naghahanap ng another fellowship. So, inaano po namin na after po ng anniversary namin is magkaroon kami ng second fellowship. And kung sa mga susunod pa is maano namin yung weekly fellowship na namin po. So yun po ang update sa amin. Yan. Thank you, Bohan. Si Bohan po again from Calamba. Yan. So, next po natin from Binyan.
Ayan, praise God. Thank you po, Kuya Ryan. Napaka-busy, no? Yan, sa Lisea. Yan. Hindi yan flood control Contractor ba yan? Contractor. Iba yung task. Yan, thank you po, Kuya Ryan. Next po natin. May representative na po tayo from San Pedro. Meron na po. Meron, nakita si meron dyan. Ayan, si Jera. Sige po. Hello Go po. San Pedro. Hello po. Good evening po sa inyong lahat. I'm Jera po from Word for the World San Pedro. And formerly po, ako po yung president ng youth. However, this last Sunday lang po, bali nag-raise up na po ng mga new generations for the youth po ng San Pedro para po matrain naman po yung mga bata. So, currently po, parang inaano po namin yung mga youth. Kami po yung nagtitrain sa kanila on how to handle fellowships, ganyan. So, meron na pong new set of officers in our youth. Yun po yung recently na ginanap po sa aming church, which is last Sunday. And in terms naman po of the youth ministry, yung youth fellowship po namin is tuloy-tuloy every month po yon, every third Sunday of the month. And um, also po yung mga programs naman po namin for the youth is tuloy-tuloy din, like virtual fellowships and kamustahan po. Yeah, ayun po. Thank you po. Ayun. Thank you, Jera. Nasaan yung ibang natin? San Pedro. Sila GP kaya? Si GP po kasi may defense thesis, pero nandito po si Janine. Ayan, si Janine. Go, Ja! Mapakilala ka din, Ja. Nasaan si Ja? Where is Ja? Ano ba? Ay, wait. Jera ba or... Wait, mali. Hello, Janine? si Joey. Ay, hello. Ayan. Mag-off cam lang po muna ako. May ginagawa po ay. Okay, Ayan. sige. Sorry, akala ko... Hello po. Ayan, narinig Ayan, po okay. ba? Yes. Ayan. Hello po, good evening po sa ating lahat. And I'm Jeline Baclayo po from Word for the World San Pedro. Ayun lang. Nahiya. Oo. Ayun po, nasabi naman na din po ni Jera yung ganap po sa church namin. So, ayun naman po. Thank you po. Thank you, Janine. So, next po natin. Ano next natin? Loma. Ayan. Introduce yourselves. Then sa dulo po ay ang update sa youth. Good evening po. Hello po. Hi, Jasha. Ay, okay. Sige, si Joshua. Ayan po. Good evening po sa inyong lahat. I am Jesha po from Loma, isa po sa youth leader. Then si Ate Mika na po mag-a-update. Hi, Mika. Andiyan din si Pat. Tatlo ba kayo? Tatlo lang? Yes. O may iba pa? Yes po. Yan. Hello Tatlo po. everyone. I'm Pat from Doma. Bali ako po yung nag-handle sa Youth Boys tsaka sa YE. Yan. Thanks, Pat. Hello po, good evening po. Ang cute naman, Miss. I'm Mika po sa Loma and currently nag-handle ng youth girls. And ayun din po sa finance. And ayun po, ang update po sa aming mga kabataan is after youth camp is nagkaroon ng
malaking changes and adjustment po sa amin. And syempre po, nandun na rin po yung challenges. But ayun po yung naging reason din na mag-level up kami sa aming ministry, na kung saan natutunan namin na yung courage talaga and to reach out more youth po, lalo na po sa aming barangay. And dahil po doon, nagkaroon kami ng maraming brainstorming na kung saan yung mismong mga workers yung nakikita namin na nagkakaroon ng sharpening and honing, and then nagkakaroon din kami ng creative idea. So kahit may challenges na nabawasan po yung aming mga youth and YA, but yun po yung naging reason para sa amin na mas magpagal pa po sa aming ministry. So nagkaroon po kami ng plano to magkaroon ng outdoor fellowship na kung saan kami po ay magre-reach out sa marami pa pong kabataan. So yun po yung gagawin namin to do the mission na matagal na po sa aming pinapagawa, which is yung humayo and mag-reach out po. And in preparation po for the National Youth Camp is nagkaroon po kami ng fundraising. So ito po yung tinatawag namin na peanut pala. So peanut butter spread po siya, and ayun po ay aming tinitinda, and yung mga proceeds po nun is mapupunta po to fund yung aming National Youth Camp, yung mga magagastusin po doon. And gano'n na rin po is nagtitinda din po kami ng pants, colored pants po. Yun naman po is fundraising din po, bali hati po siya. Fundraising po for the National Youth Camp and also po sa aming iniipon na iniipon po namin para mapaayos po yung aming simbahan. At nagkakaroon po kami ng goal or at gusto naming maabot na magkaroon kami ng second floor sa aming church para ito ay mag-expand. So ayun lamang po, thank you po. Grabe talaga ang Loma Youth. Nakita ko din yon yung pinatpala. Dala kayo sa ano, kailan ba tayo magmi-meet? Sa ano, mamaya pag-usapan natin. Sa ano, one-day event natin. Bibili kayo, guys. Order na, pwede na tayo mag-order ngayon. Opo, pwede pong Pinatpala. Si Pastor daw pre-order. bibili isa. Yes, Tapos meron pre-order. din po kaming pastillas and mani. Ay, syempre, automatic na yan. Bibili talaga. Ayan, automatic na yon. Si Pastor po, bibili. Ayan, so thank you so much, Mika. Thank you, Loma. Ayan, it's good to know. Praise God na ano nyo, ganun talaga may mga challenges talaga sa mga ministries natin. Ang mahalaga, may mga leaders talaga na nangunguna at hindi umaayaw. Hindi umaayaw yung mga leaders. Diba? Yan, so next po natin, Mahada out. Nasaan na po ang ating Mahada? Hello po. Hi, Tristan. Kaya mo Hello po. mag-open? Wala pa po ako sa bahay. Okay. Sige. Ano lang po. So, hi everyone. I'm Tristan po from Word for the World Mahada. Ako po ang head youth ng aming church. And update lang po sa youth namin. So, yun po. Patuloy po na nare-reach out yung youth namin. And medyo nabago lang po yung setting ng gathering namin. Every ano na po siya. After service. So, nagtitipon po kami. Tapos pag-uusapan po namin yung about sa preaching. So yun po, ganong setting po yung sa youth namin ngayon. And after po nung camp, so kasi ang dami pong naging problem like sa financial. Kaya ang dami din pong hindi nakapunta. So na-encourage naman yung iba na na mag-ipon para sa susunod makasama din po sila. Yun lang po. Ayan. Thank you so much, Tristan. Wala si Cars. Wala po. Ko lang si Solo lang po. Mamaya chinat ko rin kasi siya pero mamaya update. Okay po.
Yan. Thank you so much. Next po natin, ang Las Baños. Yan. Ako na muna. Joey Romano po ulit. Yan, 30 years old from Las Baños. Ako po ang overseer ng ng youth namin. And we have several pala dito Las Baños representatives. Sunod-sunod na po kayo, tapos sa dulo na lang si Julia. Go guys. Wala nang gusto magsalita. LB, go LB. Ako nga pala si Raul. Wala magsalita eh. Una-unahan na lang ayan. Ako po si Ate Grace. Bilis nun, Ate Grace. Yung iba po. Ako si Michael Artesola, 35 years old, batang-bata. Isa po sa mga Bible study leader and youth leader din po. Yan. Huwag kayong tatabi dyan kay Kuya Mix. Pag tumabi kayo, masasave kayo. E-evangelize at kayo niya. Ayan. Next po. Hello po. Good evening po sa bawat isa. Ako po si Ren Bandibas po, youth leader. Tapos, youth leader po. Clem. Youth leader, tas youth leader. Malas. Malas. Next po. Ayan, ako naman. Hi, I'm Ate La Arnie po. Nakakainis, kasama pa yung age. Ayan, pero 18 yung years age, old. okay na yung age. Basta young at heart 18 years tayo. old. Basta young at heart, tsaka on fire kay Lord. Ayan, so, Peace on Ministry Coordinator po, and so blessed kasi marami kaming kabataan na nakakasama doon and na-expose doon sa mga gawain na yon. And ayun, na-excite ako ulit na ulit sa gathering na to kasi another challenge and another privilege para kay Lord, ang galing kay Lord. And ayun, sana zero casualties ulit tayo, Jesus name. Panay joy lang tayo. Thank you, Ate Arnie. Next po. Rico Calika po from Los Baños po. Youth leader po ng YA. Thank you po. Nasaan ka, Corix? Sa church po. Okay. On the lens, bro. Thank you po. Sige po, next po. Good evening po. Ray po from Los Baños, 24, and youth leader din po and dance ministry head po. Yan. Next po, meron pa ba? Apo. Shelo Piabad Santos po, 18 years old, youth leader po. Hello po. Ayan. Ako po si Nika Palero, 27 years old, and sa ministry ko ang position ko po sa Shilo Ministry ay LG leader po. Yan. And lastly, or may iba pa po ba tayong LB? Hindi ko na na-check. Parang wala na. Lastly. Good evening. Ako lang po si Julia na Shilo Youth Ministry ng Los Baños. Update po sa aming youth ministry. Siguro yung pinaka-recent nakakatawa dahil 2 weeks na atang pasukan. Active ngayon yung youths na sa mga students to, sa mga lalo sa YP, na makapasok at makapagtayo ng mga campus ministries. Ayan, yung mga nasa college, senior high, and hopefully yung mga mas bata din sa junior high. And ano ba, pagdating sa ginagawa ng Lord, kung paano niya pinalalago yung mga kabataan ay mas nagiging active yung youth sa mga discipleship equipping classes. Yun. May so 1, so 2,
nasa hermeneutics, and active din sa mga Bible studies. Sisipag sa Bible studies. And, ayun. Yun yung, mas siguro dahil, bukod sa campus ministries, these days ay mas attentive din talaga ang Shiloh sa disciple meetings, sa discipleship. Talaga, mas ini-empower yung mga leaders, life group leaders, so that they can teach sa kanilang members. At every time din na may nadadagdag, youth, pinapasok agad sa mga life groups para hindi sila mapabayaan. At meron din follow up kapag mayroong hindi makaka-attend, ganyan. Meron ka agad nakakapagtanong. So, mas nagiging founded ang youth ministry sa word, sa discipleship, saka sa pag-i-equip. Ayun po. Thank you, Sister Julia, sa update ng Shiloh Youth Los Baños. Yan. Next po tayo. From Los Baños, punta naman tayo ng Victoria. May po tayo, may representatives po from Victoria. Patulong naman po to check. Meron po ba? Kasi kung wala po, jump na po tayo sa pagsanhan. Saan po si Krisha May ate? Hindi ba siya Victoria? Sino? Krisha May. Wala po bang Krisha May sa Victoria? Check ko lang. Krisha May. Hi, Krisha. Kriza. Ay, Tayabas daw po siya. Tayabas siya. Mukhang wala nga po sa Victoria. Una na po ako. Widen po from Pagsanhan. Currently, head po ng worship team. And sa youth po ay si Jing na po ang youth leader namin. Pero nandun pa rin naman po yung pag-guide sa mga leaders, life group leaders ng youth. Siguro update ko na lang din po yung sa outreach na sinisimulan po sa Magdalena. Salamat sa Lord din kasi may mga regular attendees na rin po ng mga kabataan doon. And in relation sa National Youth Camp po, ayan, next Sunday mag-start na rin po kami sa fundraising. Kasi yun, although hindi pa naman, yung iba hindi pa nakakapunta ng camp, pero the way na nakakwento namin, nagkakaroon din sila excitement. Kaya, ayun, ang mga susunod na weeks po ay yung may fundraising na kami para sa youth camp. So, yun po. Si Jing. Jing, nandiyan ka na ba? Yes po. Good evening po. Ako po si Jing from Word for the World Pagsanhan. So, youth leader po and dance ministry head po sa aming church. And update po sa youth ministry, salamat po sa Panginoon kasi palaging nandun yung guidance ng Lord and faithfulness ng Panginoon all throughout. And totoo po na may mga challenges talaga. Pero ang Lord pa rin yung nagpapatatag. And salamat po sa Lord kasi ayan po, tuloy-tuloy pa rin po ang aming youth fellowship every month po siya. And may mga series po kaming sinusundan every month and life groups. And update po ay nadagdagan, kaanak ulit ng panibagong life group. Pagsanghan. So, nag-release po talaga ang Lord ng leaders. Salamat sa Lord. And another thing din po, after po ng camp, nagkaroon din po ng evangelism. So, hopefully ay masundan ulit siya this year na makapag-reach out din po ng iba. And iba-iba yung experiences din po ng mga kabataan when it comes to sharing the salvation din and the gospel sa ibang mga tao regardless of age. Naalala ko po hindi lang kabataan yung na-share yan, kundi may mga nanay din. And hopefully po siya masundan. And nagkaroon din, thank you Lord kasi, ayun, nagkaroon din ng interfellowships. Yan, joint fellowship namin ang
Santa Cruz, ang Pila, and yung ilang youths din po from Magdalena Outreach. Salamat sa Lord kasi, ayun, kakaroon ng time to have fellowship din po sa ibang mga churches and leaders din po ng iba't ibang church. And ayun po, ongoing din po ang aming Bible reading. So, kasabay din po ng church ng pagsanghan, nagkakaroon po ng Bible reading. So, nag-start po ulit. So, natapos na po kasi yung from last year na Bible reading. Nag-start po ulit ngayon. So, ayun po, sinusubaybayan din po yung mga kabataan to have their Bible reading din every day and at the same time, devotion. So, yun po, starting na din po ng planning sa magiging fundraising for the camp. Ayan po. So, once po na yan, kumaga na finalize or na-introduce na ulit formally yung ating camp ay ayun po, magsa-start na din po ng fundraisings. Youth din po ng pagsama. So, yun lang po. Thank you, Lord. Thank you, Jing. Thank you po. Pwede na kayo magsimula ng fundraising kahit hindi pa na-introduce. Apo. Pwede yun na simulan. Ayan. Next po tayo sa Santa Cruz. Ayan. Santa Cruz po. Sino bang nandito from Santa Cruz? Mumay, si JM. Hello? JM, Mumay. Hello? Okay. Ay, sige. Ayan. Go, JM. Ano pala? Rinig po ba? Bakit po kasi Yes. nag-intern? Rinig naman. Nag-uulan po kasi. Ayun po. Ako po si JM ng Santa Cruz po. Wood for the World Santa Cruz. And 23 years old. Ngayon po ay actually po ako po ay leader or head ng worship team ng church po namin, Santa Cruz. Sa ngayon po ay hindi po ako gaano although nakakatulong naman po sa iyo kahit paano pag may kailangan, ganyan. Pero more on po kasi nakafocus ako ngayon yun nga po sa worship team kasi nga 3 ministry. Yung sa worship team, dance, media, and music. And ayun po. Pero thankful po rin po kasi majority po ng nawala tuloy ako. Majority po ng mga gumagampan sa worship team ay mga kabataan. So, yun, pa rin naman po. Meron pa rin nakakahalubilo pa rin sa mga kabataan. At syempre, nakakausap pa rin sila personally. Yun lang po. Si Mumay. Hello po, magandang gabi po. Medyo nahina lang po yung signal. So yun po, ako po si Mumay po, from Santa Cruz po, head po ng youth. 22 years old po. Update naman po sa youth. Yun nga po, after po ng camp, talagang makikita po natin talaga yung makikita po yung talagang yung fire ng mga kabataan. Talagang, siyempre nakakatuwa po. Talagang naalala ko nga po nung dalawang kabataan na kasi po hindi nga po about sa salvation din po yung napag-anuhan, no? Talagang natutuwa ako, nagpa-practice po sila kung paano mag-share ng salita ng Lord Nung pinapractice po nila yung pag-share ng salvation sa ibang tao, nakakatuwa naman po. Then ayun po, may struggle lang din po talaga na talagang although alam na po natin lahat to na talagang sa una, talagang makikita po yung fire, pero pag tumagal po talaga, parang makikita mo rin po yung panlalamig Kaya yun, bilang isang youth leader, talagang tayo na lang din po talaga yung mag-push, talagang manggagatong din po talaga sa kanila. Then about naman po sa youth fellowship, and mga life groups, ayun po, thank you naman po sa Lord kasi talaga pong
siya po talaga yung nagsusustain sa amin. Talagang kada may fellowship po talagang sumasama po talaga ang Panginoon. Then ayun po, nagkakaroon din po kami ng joint fellowship ayun po, sa pagsanghan po. Then naalala po namin na nakasama po namin ng Pila, saka Magdalena, yung Thank you Lord, mga ganyang mga fellowship po. Talagang malaki din po talagang impact. Then abot na sa youth fellowship na po naman po sa church. Yun po, pinopursue po namin yung topic namin is purity po. Paano ba maging pure sa harapan ng Panginoon sa mga simpleng mga naririnig, mga ganyan po. Kasi malaking din pong impact yun sa kabataan. So yun po, thank you po sa Lord. Naghahanda na rin po para po sa national camp. Nagbabalak na rin po ng mga fundraising, parang ganyan. Naalala ko, meron po kami isang kabataan na talagang nag-aano na po siya, nagsasabi, kaya mama, may pang na ako, may pang camp na ako, nagsisimula na ako. Nakakatawa naman po. So yun po, yung update po sa iyo. Thank you din po kasi may mga iba pa rin pong nakakasama. Mga ina-encourage din po namin yung mga kabataan namin na magsama rin ng mga classmate nila. Mga ganyan po. So yun po, thank you po sa Panginoon. Yan, thank you Mumay and JM from Santa Cruz. Praise God. Next po tayo, Kalawan naman. Andyan sila Josh. Andyan kayo Josh. No? Ayan. Go Kalawan. Unahan daw po kami ni Ayesa, ate. Ay, okay. Sige, go. Mag-introduce daw po si Ayesa. Ako pala yung una. So, hello po. Good evening. I am Ayesa May and de la Cruz from Word for the World Kalawan, 21 years old po. So, isa po ako sa youth leader po sa Kalawan. So, sa updates po ng Kalawan, praise God, growing in numbers po kami. So, nung last tas po pag marami po, umaabot din po ng 30. And then, ongoing po yung mga trainings po namin. Actually po, yung midweek po namin is ayun na po yung parang nagiging youth day. Since yung midweek po, before po yun, naglalaan po ng oras para sa training po ng mga instrumentalists tsaka po mga worship leaders and backups. And then, sila po yung sinasalang po sa midweek po. So, kada midweek po namin, ang makikita po talaga is mga kabataan po. And then, tuwing Saturday naman po yung before practice ng music team, naglalaan din po ng oras sa training po ng dance ministry naman po. So, ayun po, kakibat po ng training at yung Bible reading po, lalo na po sa dance. So, magkasama po yon. And nitong last Sunday and last Sunday lang po, yung mga bago po naming trainees ay nakasayaw na po. So, ang dami po namin, praise God. Kasi po, prayer po talaga yun ng dance na dumami. Kasi maunti na po kami dati. So, praise God po talaga na naging answered prayer. And meron pa pong mga bagong kabataan na nagtitrain po ngayon. And sa fellowships naman po, nagkaroon po kami ng fellowship nitong August and then last Sunday lang po, September. And then magkakaroon din po ulit kami next Sunday. So, ayun po. And lastly po, about po sa National Youth Camp, napahapyawan po ng pag-usapan yung sa fundraising. So, yung mga youth po namin ay super excited po sila sa darating na youth camp and hiningin po namin yung mga suggestions nila para po fundraising po kami. And ayan, nakolekta po namin yung kanilang mga suggestions and ayan po. Ayan, thank you Ayesa. Next po. Natapos na po ni Aye yung sasabihin ko, ate. Ako po si Josh, youth leader po ng Kalawan. Inagawan pala ni Ayet. Ayesa, ba't mo inagawan? Ayun Ay, po. sorry. Elizabeth po, from Kalawan. Tapos, Ate Joey, okay ba i-regards ko na yung sa nag-Carlan since as per Pastor Rowell, ko na daw. Or after na, pag nag-Carlan ate. Sige. Wala ba tayong nag-Carlan dito ngayon? Opo. Sabi po sa akin
ng Okay, Pastor sige. Roel. Ayun po, hindi, Kalawan na po ako ulit. Pero sa Nagcarlan po, ang updates na lang po dun is, ano po, yung ibang youth po dati na training, ngayon po is nakakatayo na po sila sa dance ministry as sa multimedia din po. Yun po. Tapos, busy po kasi ang youth leader, may pasok pa po. Sinong youth leader na Nagcarlan? Ang ongoing pa rin po ay si Ate Steph. Hindi ko lang po alam kung nag-step over na po si Tin. Okay. Pero yun pa lang po yung nabanggit sa akin ni Pastor Ruel na update po. Yan po. Thank you po. Okay, thank you, Betty. Next po tayo. Meron po ba tayong San Pablo North, San Pablo South? Parang wala po, no? Kasi kung wala, move forward na po tayo. Punta na po tayo ng Batangas. Yan, sa Batangas. Unahin na po natin ang representative po natin from Calatagan. Andito po ba? Pala nagpa-rename po ako, no? Ng ano niya. May nakalagay na outreach. Yan. Kung wala po ang ating representative from Calatagan, next po tayo from Lemery. Yan. Meron po tayong 2 representatives from Lemery. Hello po. My name is Jeremiah po and ako po ang standing youth leader po sa Lemery po and ka-music head din po ni Pastor. Ako po yung nag-handle po kung sino po ang nagtuturo po kung ano pong mga chords na ipe-play po and ako po yung drummer po sa Lemery po. Yun lang po. Thank you, Jeremiah. Next po, si Shekinah. Good evening po. Ako po si Shekinah Faith. Assistant Youth Leader po ng Lemery po. Ayan. Kamusta ang youth ninyo? Nadagdagan na po siya. From 5 po kami dati. Ngayon po nadagdagan na po sa Palanas po. Then, magkakaroon na po ng SO1 po for youth po na gustong sumali po sa worship team po. Then, pagpaplanuhan pa rin po yung magiging youth gathering po. Nagkakaroon din po sina Pastor. Di lang po ako makasama sa campus ministry po. Sabi daw po is padami na daw po ng padami sa campus ministry and sana nga po is lahat po sila ay sumemba po at dumami po lalo ang youth na hindi lang dati 5 na sa youth camp. Madami na ngayon. We need ng manpower na. Yun lang po. Thank you. Thank you, guys. Our brother and sister from Lemery. Ayan. Ang kanila pong pastor si Pastor Michael Natividad. Yan. Next naman po tayo sa Lipa. Talon tayo ng Lipa. Kuya Jeff. Ayan. Kuya, naka-off po yung inyong ano. Sorry. Ayan. Sorry. Ako po si Jeffrey. I'm 16 years old. Wow! Parang walang naniwala, Joke lang. kuya. Kailan yun? Baka mag-rapture. 18 years ago. Ganyan. Yan po, from Lipa City. Ang update po sa amin, after youth camp, may natira kaming small amount ng pera. Tapos namigay po kami ng notebooks sa mga youth to encourage them to do their devotion, to make their devotion. Tapos, yun lang. Nabitin ako dun. Tapos, masaya naman kasi po, consistent naman yung mga umattend ng youth camp. Nasa church pa din sila. Tapos, nadadagdagan naman siya. Thank you.
Yan, praise God. Yan. Mula sa Batangas, punta naman tayo ng Quezon. Yan, aking mga tayabasin dyan at mga taga-Sariaya ay kayo yung magsalita. Ayan, meron po ba tayo from Tayabas? Parang nandito yata si Jeff, saka si Kriza. Ay, hello Ayan. po Ate Joy. Ako po muna. Yun po, Hi, hello Kriza. everyone. Magandang gabi po sa lahat. My name is Kriza Mayduro. They call me Mai. Ayan. Mula po sa Word for the World, Tayabas. Church secretary po. And one of the leaders, youth leaders. And nasa media din po, ushering and evangelism ministry. So, yun lang po. Thank you po. Pasa ko na po kay Kuya Jeff. Hello po. Magandang gabi po. Rinig po ako, ate? Yes, rinig po, Pastor. Hindi po muna ako makapag-on cam at medyo madilim po sa pesto ko. Sige lang po. Sige po. Ayun po, magandang gabi po sa ating lahat at salamat po sa Diyos dahil ayun po, naka-attend po ng meeting. So ayun po, ako po si Jefferson Ray from Tayabas, Word for the Word po. And ayun po, ako po yung currently youth ministry head ng Tayabas po. So ayun po yung update po sa youth ministry. There's a bad news and good news po. So doon po sa bad news namin after youth camp, ayun po nung una nag-on fire po ang mga kabataan namin. Then yung pong sumunod na mga linggo, ano po, yun nga po, nanlamig po yung iba, then nabawasan, may dumagdag. Pero ayun po, salamat po sa Lord dahil yung mga natira naman po ay umiinit pa po at nagagamit po sa ministry. And yung sa good news po, ayun po, salamat po sa Lord dahil patuloy po yung amin pong evangelism ministry sa mga kabataan po at mga bata, sa kids po. So weekly po kami nagpo-program po ng evangelism, street evangelism at sa mga ano po, sa mga bata po, mga kids. And ayun po, may update din po nagpa-plan po ang youth ministry na mag ano po kami yung sports ministry po. Yun po, nagbabalak po ang mga leaders at yung mga elders po para suportahan po yung aming gawain. At doon naman po sa youth camp na darating po, nagpa-plan na din po ang Tayabas na mag-fundraising po at yun nga po, mag-ipon, magbenta ng mga products at yun po ang update sa Tayabas. Thank you po. Salamat, Pastor. Yan, thank you. Thank you po. God bless po. Tayabas. Next naman po tayo from Sariaya, si Rian. Rian, may kasama ka ba ngayon? Yes po, Ate Joey, si Aldrin po. Si Aldrin po yes. ata mauna. Okay, sige. Go, Aldrin. Good evening po sa lahat. Ako po si Aldrin Yabe. Isa po sa youth leader po ng Word for the Word Sariaya po. Yun lang po. Yan. Welcome, Aldrin. Hello po, good evening po. I am Rian Margaret Aslandicho po. Currently na youth leader po ng WWCF Sariaya po. So update lang po sa youth namin is after po ng camp is patuloy pa din po yung fire po kay Lord. Pero sad to say po yung iba po is mga nanlamig po or nawala. Pero praise God po kasi may mga natitira and may mga bago pong na dadagdag po sa amin. So yung fellowship po namin, ginaganap po namin first and second week po ng month. So, yung third and fourth po is ginagawa po minsan namin na Bible study po ng youth. So, ayun po na more reach out po ng youth po na makakasama po namin ngayong national camp and nagbabalak na rin po kami na yung fundraising po ng youth po namin. Yung mga natira pong pera po nung youth camp is gagamitin po namin ngayon yung pang simula po ng fundraising po namin na ang naisip po namin fundraising na gawin is yung t-shirt po. So,
magagamit po yun sa bawat kapatiran po ng nasa Sariaya po. So, doon po kami mag-i-start na mag-fundraising and patuloy, praise God po kasi patuloy pa rin po kami naglilingkod sa Lord ang bawat kabataan po ng youth ng Sariaya po. So, yun lamang po. Thank you po. Longganisa, hindi kayo magpa-fundraising. Pwede dito. Order na kayo ng longganisa, masarap ang longganisa nila. Opo, Pastor. Ang dating ng longganisa sa November 1. Pwede rin pinagong. Pinagong pwede din. Opo, Dami. Pastor. Sa yung mga kasama cake. Rodillas, magpapasabay ako. Pasabay Rodillas, Yema cake. Hindi ka Sige po. magpapalengke yung gawain natin sa November. Ang daming ititinda. Tikoy. Yan. Thank you po. Rian. God bless po. And syempre, last but not the least, punta naman po, travel naman po tayo doon sa pinakamalapit natin, sa North, from Baguio, si Yvonne. Hi, Yvonne. Good evening po. Rinig po ba? Rinig naman. Medyo kwan po kasi Ang lamig nga ng dating Kakagaling ko po kasi ng fever. Okay. Oo nga, dami may sakit ngayon. Kaya nga po init ulan po dito yun po. Ako po si Yvonne from WWCF Baguio. Currently, assistant leader po ng Baguio. And then last 2 Sundays ago po is meron na pong youth leader na which is ngayon lang po kasi is nagre-review po for board exam ng engineering. And then, yun po, on fire pa rin po ang aming youth. Although kahit may mga lumulubog. Ang tawag doon? May mga absent, ganun po. And then, this coming youth camp po is nagpla-plan na po kami kuhan po ng relyenong bangus pang funds po ng youth camping. And then, order din kami niyan Makakarating kaya yan dito. Makakarating kaya yung bangus dito. And then, natapos na rin po kaming mga youth sa discipleship lesson 1. On process po kami by November po ng discipleship learning ng lesson 2 po. Yun lang po. Yan. Praise God. Meron po ba tayong nakalimutan na outreach? Baka may nakaligtaan po ako. Pila. Hindi pila ba dito? Ayaw nga po, no? Pila. Naku, nalimutan ko pero wala naman po. Wala po atang pila. Ayan. So, thank you guys. Thank you so much. It is a blessing to hear kung ano yung nangyayari sa mga kabataan. Kahit saglit na saglit lang, nagkaroon tayo ng idea kamusta yung kabataan ng bawat outreach. So, as we go along, ayan, medyo marami pa tayong pag-uusapan. Kaya pa? Andiyan pa kayo? Pwede bang magpa-react ng heart kung gising pa? Ayan. Thank you guys. Sige po, pa-react po ng heart kung gising pa. Yan. Okay. So, before we proceed, tawagin ko muna si Pastor Raul kasi meron po siyang sasabihin sa atin. And so, nice to hear na mayroong mga nangyayari sa mga youth ministry natin, sa bawat churches natin, sa region natin. Sama na natin yung region na natin ang Batangas at ang Quezon at ang Baguio. Ngayon, sino dito yung kayo. Sino dito yung ang youth ministry ninyo ay merong pangalan. Hindi lang word for the word o anong outreach, kundi may pangalan. Katulad ng Los Baños. Ang pangalan ng Los Baños ay Shiloh. Yan, Shiloh Ministry. Sa Loma, anong pangalan ng Loma? Pwede bang paki-type doon sa chat natin? Anong pangalan ng inyong youth ministry? YANYP, parehas naman yun Paki-chat nga. Sino yung meron na dito? Loma, alam ko meron Ano pangalan ng Loma? Pwede bang Ayan.
Yapa Ministry. No. Ano bang ibig sabihin ng Yapa? Pwede bang may paliwanag? Shine brightly po. Ha? Shine brightly. Ayan. Sino pang may pangalan ng church? Alam ko ang Kalamba, meron din eh. Ano yung pangalan ng Kalamba? Nabanggit kanina ni Bohan. Sorhay po. Sorhay. Hindi Sorhay sa. Sorhay. Sorhay. Tapos Santa Cruz, Flame Keepers. Tama ba? No, Flame Keepers. Sino Opo, pa? Pastor. Ha? Opo, sa Santa Cruz po ay Flame Keepers po. Flame Keepers. Sorhay ang Kalamba. Sino pa? So, mayroong isa, dalawa, tatlo. Sino sa Los Baños? Paliwanag nyo nga kung ano yung Shiloh ministry natin. Si Ray po magpapaliwanag. Ray, ano yung Shiloh? Para malaman ng iba. Yung Shiloh po ay servant, harvester, intercessors of the Lord of Hosts po. Yeah. So, Shiloh ministry. So, yun yung ilan lang, isa, dalawa. Ngayon, ito, bilang naitalaga na youth pastor ng region natin, together with Quezon, Batangas, at saka ng Baguio, pwede ba na ang bawat ministry natin, bawat youth ministry natin, lagyan natin ng pangalan na pagkakakilanlan. Tapos yung kukunin yung pangalan, yung gusto nyong mangyari doon sa church, sa youth ministry ninyo. Ibig sabihin, hindi lang siya pangalan, kundi parang declaration para mag-manifest kung ano yung bagay na ilalagay niyong pangalan para meron tayong identity. Hindi lang word for the word, diba? For example, word for the word lipa. Kundi ito yung, diba, tinawag na gano'n. Ito na Los Baños. Hindi word for the word Los Baños, kundi Shiloh Ministry. Alam natin. Pwede ba na simula ngayon, kailan kaya? Siguro sa next meeting natin, pwede na makabuo tayo ng names per outreach ng inyong youth ministry. Ano ba identity name? Parang ganon? Or parang anong tawag doon, Joey? Ministry name po. So, tapos pag ginawa ninyo, yung may declaration na yun ang mangyayari. Katulad nun, yung Flame Keepers. Alam natin kung anong ibig sabihin. Sorhay. So, gano'n. Pwede ba? Kailan ba ang susunod nating meeting? Wala pa po. Magsiset pa lang pero po. Bago mag-November 1, tama? Di ba? Yes po. Kaka-meeting. Yung next meeting natin, sana meron na tayong maide-declare na names para yun ang mag-manifest sa ating Okay ba yun sa inyo? Thumbs up nga kung do you agree with that. Ayan. So, yun. So, sana inaasahan ko ang bawat isa ay pagkatapos ng meeting pagka nag-meeting ulit tayo, yun yung magiging natin. Yun ang magiging parang identity natin sa bawat outreach natin. So, inaasahan ko, kung gusto niyo makagawa ng logo ninyo, no? Logo na pwede rin. At least meron tayong identity sa region natin na name ng bawat ministry natin ng youth. Okay? So, yun lang. Okay, Ate Joey. Ayan, so magandang bagay na merong identity kasi yun eh. Identity ng natin. Hindi lang kayo basta youth ministry ng ganitong outreach. But meron kayong pangahawakan. Yung Shiloh Ministry, yung pangalan na Shiloh, na yan? 11 years na, no? Tama ba? Last year dapat yung 10th year namin. That may anniversary celebration kami, hindi lang natuloy. Pero yun, this year, 11th year na dinedeclare namin na ang youth ministry namin ay servants, harvesters, intercessors of the Lord of Hosts. Yan. So, nag-manifest yun eh. Kasi yung mga kabataan namin involved doon sa intercessor, sa campus ministry, kasi nagmamanifest. Kaya sana yun yung magawa ninyo para declaration ninyo na yun ang mangyayari doon sa mga youth ninyo.
Yan. Okay po. So nabanggit ni Pastor Raul kanina na sa next meeting natin, within ano din yan, within October, yan, magmi-meeting ulit tayo. Update natin, meron na tayong pangalan mga kapatid, okay? Aabangan po namin yan. And yung yung meaning ng name ng inyong ministry. Kailangan yan may PowerPoint presentation, de joke lang. So yun, kita-kits tayo. And as we proceed yan, dito na tayo sa isa pang mahalagang kailangan nating pag-usapan. Kasi, as you all know, ang daming mga naging changes talaga. Totoo yan, since the youth camp. And itong i-share screen ko, ito yung naging meeting minutes nung document natin. Ito kaya mahalaga talaga may nag-minutes eh. Ito ay kailan pa to? February 17, 2024. Ito yung interfellowships, etc. So, kailangan may mga taong assigned doon to spearhead kung ano man yung mga kailangan gawin. Excuse me. Joey, pakibalik kasi naghang ka hindi na nakita. Ayan, ito po. Yung una, yung nawala ka Ayan, pinakita ko lang po yung date. Ito po yung date. Nung February 17 po sa Church ng Las Bañas nag-meet. And then, ito yung updates lang po yan. Pero ito talaga yung pinagtuunan natin ng panahon, ng time na yon. Nag-election po tayo ng Youth Council. Now, yung mga tao dito ay, syempre nandito pa naman yung iba, pero iba, kinasal na. Okay, so may iba na silang mga pinaglalaanan ng oras. So, this time, okay, kasi katulad nito, si Shasi, kasal na. So, wala na siya sa youth. Yung iba din, kasal na. Si Ate Sara Kali, kasal na rin yan. Si Ate Cars, si Karen, yung hinahanap ko kanina kay Tristan, as much as gusto ko siyang higitin talaga sa youth, kaso pinapatutok na siya sa to assist dun sa church mismo. Kasi, yun, kailangan ng katulong nila Pastor Romy. Yan, kaya si Tristan lang ang nandito ngayon. The rest, yan, eto si Kuya Lek may asawa na rin. So, you get the point. Marami na dito kailangan ng updating. So, gayang gabi natin siya gagawin. Okay? But, instead of election, kasi hindi na tayo mag-election, ang magandang bagay naman dito, kilala naman natin yung majority ng nandito sa group natin. Ang gagawin natin ngayong gabi, tanggal na muna lahat ng ito. Okay? Tanggal na muna lahat. Secretary, hindi na si Rai. Sa chairman ng Young Adult, hindi na si Widen. Tanggal na lahat to. Ang matitira lang yung mga mga designations. Tapos, this time, we will appoint. Yan. Titingnan natin. Pipisilin natin. Mamimisil tayo ngayong gabing ito. Hopefully talaga matapos natin hanggang kaduluduluhan kung ano pa yung meeting natin na pag-uusapan. Pero mahalaga kasi to bago tayo magpunta dun sa event na gagawin natin. Kasi this coming November, magkakaroon tayo ng year 2 ng Changing Times, Timeless Truth. Yung Changing Times, Timeless Truth, nagawa natin siya last year, di ba? This year, tutuloy natin. And hopefully, yun yung ng region natin. Every year tayo magkakaroon ng Changing Times, Timeless Truth. Napakahalaga nito. Naka-align din ito sa vision ng ating Tatay Edgy na maging defenders of faith, na hindi tayo maliligaw sa mga maling katuruan. Di ba? So yun yung natin. And at the same time, i-focus din natin siya na maging tawag dito, reunion ng youth camp natin, yung Limitless Gospel Camp. So, exciting siya. Pero bago yun, syempre, kailangan may mga taong gagalaw doon, may mga point person. Ito yun, yung pag-uusapan natin ngayong gabi. So, magpapatulong tayo kay Pastor Raul to spearhead this appointment sa ating youth council. So,
kanina nag-usap kami ni or nung isang nag-ano kami para ayusin na natin yung ating leadership sa region natin. Ngayon, nag-pray ako, tapos mas inano ko na appointed na lang ang bawat isa kasi when we elect, that is a people choice. Pero di ba sa church, bilang pastor, bilang head ng region natin as a youth pastor, pinagpe-pray naman na lahat ng bagay. So ngayon, mas pinili namin na mag-appoint na lang para at least kilala naman namin yung galawan ng bawat isa. No. And kung ma-appoint man kayo ngayon, ay pwede tumanggi, pero pwede magbigay muna ng mga 100 dahilan kung bakit ka tatanggi. At dapat lahat yung bad. Kasi ako, naranasan ko bilang isang kabataan din at bilang manggagawa ng isang simbahan, every time na ang may pastor is appointed me in a task na kung ano may ibigay sa akin, nakita ko kasi doon sa mga leader ko dati o sa mga pastor ko na never silang tumanggi. Lalo na paggawain ng Panginoon. No, bakit? Kasi that is a privilege and opportunity for us to serve the Lord. Ngayon, hindi naman dahil ka nailagay dahil wala nang choice. No, sa dami natin dito at saka bilang mga leader, it was an opportunity na tayo ay makapaglingkod. Pribileyo natin na makapaglingkod. Kaya, kumapit man kayo, ang Lord ang naglagay sa inyo. No? And then, lahat tayo dito gagalaw sa bawat kasi bilang mga leader tayo sa bawat outreach natin, meron tayong part. Meron lang tayong mga point person na hahawak ng mga ilang posisyon. So, agree ba kayo na maglingkod sa Panginoon? Thumbs up nga kung handa ka maglingkod sa Panginoon. Kasi kung hindi ka handang maglingkod, mag-leave ka na dito. So, okay naman sa lahat na dahil yun naman talaga ang heart natin na makapaglingkod sa Lord. At alam ko masaya ninyong gustong makapaglingkod sa Lord. So, ngayon, mag-a-appoint tayo. Mag-a-appoint na tayo ng leader ng ating okay. Anong una, Ate Joey? YA po. Yan. So dahil dalawang part ang ating youth, meron ba ditong may YA at YP? Meron pa ba kayong ibang or junior or ano ba? Meron ba kayong gano'n? Mas mababa pa doon. Pero kalimitan, YAN, YP. Young adult and young people, iba, young professional. So kahit na naman tawag ninyo, bilang kabataan, ay part pa rin ng youth ministry. So dahil meron tayong YA at saka YP, maglalagay tayo ng chairman at co-chairman. Okay? So, Ate Joey, so meron na kami pinag-pray. May pinag-pray na ako. No? Ang duration nito ay habang sila mabuhay. Ano ba? Ang duration nito siguro habang di pa po nag-aasawa. Yan, ang duration natin is 1-year term. 1-year term, tama ba? Isang term, isang termino. Apo. Hanggat So parang ganito. Para mas maganda naman, halimbawa, ang pinakabatayan natin ay yung tema natin, timeless truth. Ano tama? Changing times, timeless truth. Yan. So, sa susunod, tayo? Para 1 year, one term, one term. Okay ba yan? So, yun. Depende kung ano pang usap ng Lord. Okay? So, 1 term ng 1 term ang lalagay natin. So, ngayon, maglagay na tayo. Ang chairman natin ng YA. Yan. Ngayon, bumawi na lang kayo kapag kayo pastor na lang. Pag kayo pastor na, kayo namang So, ngayon, dahil ako nilagay ng Panginoon, wala kayong magagawa. Pero huwag kayong mag-alala, binibigyan ko kayo ng malaking pribileyo na makapaglingkod sa Panginoon. Hindi ito parusa.
Kundi ito ay malaking pribileyo na kayo ay mapaglingkod. At baka sakali sa paglilingkod ninyo, dito kayo makabigyan ng Lord ng kapatner para mawala na kayo sa iyo. Okay. So ang chairman natin sa YA o sa Young Adult ay walang iba kundi si Brother Jeffrey Tolentino ng Lipa. Kuya Jeff. Palakpakan. Kuya Jeff, patingin ang itsura mo. Asa si Jeff? Ano nga yung reaction ni Kuya Jeff? Kuya Jeff, magpakita ka sa amin. Asa si Jeff? Nandiyan ba? Apo. Ayan. Tinatanggap mo ba o tinatanggap mo? Ayan. Okay, so palapakan natin si Jeff. Siya ang ha-handle ng YA. And ang kanyang co-chairman, kasama niya sa YA, ay walang iba kundi si Brother Rico Kalika ng Las Baños. So, Corix, tinatanggap mo ba o tinatanggap mo? Apo, Pastor. Okay. Kaya tanggap ko po. Bro, hindi ano yun ha. Hindi ko sinasabi kung sa kasal yun. Parang sagot mo eh. Okay. Apo, Pastor. So, meron na tayong chairman ng YA, si Brother Jeff. Meron tayong co-chairman ng YA, si Rico Kalika. Punta tayo sa YP, sa young people, sa mas bata. So, nilalagay natin pinag-pray natin si Sister Tin Basa ng Nagkarlan. Although wala po siya dito ngayon, pero... Si Tin Basa. Pakisabi na lang ha, Bet. Magugulat na lang si Tin. Ako na po magchat-chat sa kanya. And ang co-chairman ng YP ay walang iba kundi si Brother Jefferson Ray ng Tayabas. Tama ko? Si Jeff ng Tayabas. Yes po, Pastor. Oh. Ano, Jeff? Ano po ulit? Ikaw ang co-chairman ng YP. Sige okay ba po. sa'yo o okay sa'yo? Okay naman po. Basta po sa Lord. Okay. Yun. Yan ang nasagot. Ikaw na kaya maging pastor. Palit tayo. Ako YP. Okay. So, yan. Ngayon, punta tayo sa secretary and treasurer. Yan. So, tika lang ha. Okay. Ang ating secretary, yan, ng ating ministry, lahat to, YA and YP to ha. Pag secretary, YA and YP, overall, ng ministry ng region natin, lagay natin at inilalagay ko si Mika ng Word to the Word Loma. Yes, Pastor. Okay. Yan. Then, punta tayo sa treasurer. Yan. Sa treasurer natin, lang ha. Hello po. Sorry po, nalaglag po ako. Iyan po. Okay, so meron na tayong secretary. Treasurer na lang tayo. Treasurer.
Yan. So, ang treasurer natin, lagay natin bilang treasurer. Actually, iniisip ko, nagkatama kami ng nasa puso. Lagay natin ang treasurer natin ay walang iba kundi si Sister Jean ng Word for the Word Pagsanghan. Jean, kailangan magkaroon tayo ng pondong 1 milyon ha. Kaya ni Jing yan. Yan. So, guys, ang bilis, no? Parang bawal talaga tumanggi. Pasensya na kayo, bawal tumanggi. Ito na yon. So, magkakausapin ko na lang po yung mga na-appoint po ngayon sa kanilang So, mga punta tayo sa prayer committees, tama ba? committees po. Yes po. Committees tayo. Okay. Doon sa mga hindi may ilalagay namin kayo kasama sa committee nila. Yes. Ganun ang gagawin natin. Magkakaroon lang tayo ng point person as a head. And then, yung iba, isasama natin doon. So, ang ating music head sa ating ministry, sa youth ministry ng region natin, ay walang iba kundi si Brother Tristan ng Word for the Word Mahada Out. Yan. Tristan. Yes po. Okay. Okay lang, Tristan. Natanggap mo ba ng bukal sa iyong puso? Yes po. Okay. Opo, Padre. Opo, Yes Padre. po. Opo. And then, sa media, committee ng media, inalalagay natin, ina-appoint natin si Sister Rai Torrebias ng Los Baños. Rai, ayaw mo na, Rai? Okay po. Pero ano po to may disclaimer lang po ako dito kasi yung mga nakalagay po dito sa committee, of course, kailangan nyo po ng team. Kasi, for example, sa music, di naman pwede isang tao lang. So, team talaga po ito, no? Sa publication, di naman din to kaya ng isang tao lang. Si Rai lang ang kung sino lang po yung appoint, sila lang yung Pero, yun. Kung saan po kayo may pinagpala ni Lord, magaling kayo sa graphics, dito po kayo sa publication. Special mention ko na si Widen. Bata ko yan sa graphics. Go. Ayan po. So, next po tayo. Excuse me. Sa tayo? Logistic. Ayan. So, ano ba trabaho ng logistic natin? So, manpower ito. Kailangan ito ay, yan. Ilalagay ko dito ay si Bohan ng Kalamba. Yan. Bohan? Opo. Wow, gano'n. Ano po, Pastor? Opo, Padre. Okay. Sa publication, ano bang trabaho nito? Yan po yung kay Rai, Pastor. Sa mga graphics, sa po? Publication committee. Media. Kasama na pala yan. Okay. So, program committee, yan, inilalagay ko si Mr. Julia Abiera. Yan. Jules, okay lang ba sa iyong program? Okay po. Okay. And then, ito yung pinakamahalaga. Yung prayer. No. So, ito pinakamahalaga. Gusto ko marami dito, pero dapat mayroong isang mangunguna pagdating sa panalangin. Okay. Wala na itong ibang gagawin kundi manalangin na manalangin sa habang buhay niya. So, gusto ko ilagay dito nandiyan ba si Pat? Nandiyan po kanina pero nag-leave lang po gawa ng work. Si Pat? Opo. Siguro gusto ko dito
Dahil tatlo naman yung ating pwede siguro tatlo ilagay ko ditong head para sa Quezon, Batangas, Laguna. Okay po, sige po. Yan. So si Pat sa Laguna, si Krisha ba yun? Krisha. Si Mai? Mai po, opo. Si Mai sa Quezon po. Quezon. Tapos si Rian. Hindi. Si Rian nga pala Quezon. Si ito. Yung isa sa sino yung isa doon sa Batangas? Shikay na po? Oo, si Shikay na nandiyan ba? Opo. Ayan, Shikay na. Shikay na, si Pat, at saka sino yung isa? Mai po. Si Mai. Okay. And si Ibon, sama na natin para mayroong parte ng Norte sa Baguio. So, yan. And then the rest ay isasama natin as committee kasama ng bawat isa. Okay. Meron pa ba tayong nalimutan? Or meron pang ibang position? Okay naman po. Okay na po. Ang natanggal lang po dito, Pastor, yung sa fundraising. Alin? Fundraising po. Fundraising. Finance fundraising. Dalawa po kasi may treasurer, tas meron pong finance and fundraising. So, inano na po muna natin yan. Siguro po later on, pag kinailangan, pwede naman po kasi etong kasing ginawa nating is not only in one event, hindi lang ito dahil may event, kundi ito yung yung kabuuan. Kahit wala tayong event, gagalaw ito mga to. Ito yung mga particular na contact person ng ating region na kapag naghanap ang ating regional officer si Pastor Odi ng mga leaders na pwede niyang at least alam na natin na ito yung team, ito yung mga leaders ng ating region. No. Yan. So yun. Kaya hindi lang ito pag kami event, kundi yung bawat gawain natin. Okay. So Joey. Ayan, so congratulations sa newly appointed team, council and committees natin. Palakpakan naman natin ang bawat isa. And of course, ulitin ko po, yung mga hindi po na i-assign tonight, may trabaho po tayo kasi hindi po talaga tayo mawawala ng tasks. So everyone is involved, every outreach ay kailangan kasama po natin para sa youth po ng buong region natin. Ano po? So, excuse me, sorry po, inuubo. Ayan, so meron lang po akong ipapakita before we proceed ulit. So, this time, pag-usapan naman po natin, in the next 20 minutes or so, yan, hopefully po matatapos na rin po tayo sa pag-usapan po natin ang ating upcoming event. So, lahat po ba naka-follow na dito sa WWCF Youth Region 4? Ito na po kasi yung natin, lahat ng tawag dito? Sa announcements, yan, updates dito po. And if you can remember, yan, teka lang, tingnan natin to. Kasi sobrang natutuwa po ako na nagkaroon tayo nung nakaraan ng Changing Times, Timeless Truth. Ito yun, no? And sobrang successful niya kasi talagang nakakatuwa. At saka ang dami, napuno natin yung yung Kalamba, yung outreach ng Kalamba. And this time, sa tingin ko, ay mas marami pa kaysa dito yung kaya nating ma-invite. Kasi kasama na natin yung iba nating mga kapatid from Batangas and Quezon and also Baguio, if possible po na makapunta kayo, no? So, recall lang natin, ang nangyari nung time na yon, nung umaga, of course, worship, ganyan. Tapos, Word of God. And then, nung hapon, after lunch, nagkaroon ng groupings. Doon sa groupings, nandun yung discussion, may mga certain topics tayo, paano, if you can remember, no, paano pagka tinanong ka about LGBT,
paano ka sasagot kapag ka may ganitong scenario, anong isasagot mo pag tinanong ka about salvation, bakit si Jesus. So, yun yung naging daloy ng programa natin. At nakakatuwa kasi dito, i-equip natin yung mga kabataan natin to really not just be present sa mga gawain, not just be active, but to be defenders of faith. Yan. Na sa sobrang changing times, napakaraming mga bagay na um, nangyayari. Maraming mga kasinungalingan, maraming mga fake news. Hindi lang sa mga bagay sa mundo natin or sa secular, but also sa spiritual. So, napakahalaga na yung kabataan natin grounded din sa truth ng Panginoon na every time, sabi nga sa 1 Peter 3:15, we are ready to answer them. Kung natin i-defend yung pananampalataya natin. This time, ganun po ulo. Ayan, narinig pa po ba ako? Nag-unstable po yung aking internet. Saan yung ating venue? Kailan? Yung exact date? Tapos, sinong ating speaker? Ano yung tasks? Ano yung tema natin? Yan. So, dun po muna tayo sa theme. Ako, meron lang po akong suggestions. Ito kasi yung pinagpipray ko din talaga. Pero hindi pa kasi buo yung yung idea sa akin on my end. So I need your help, guys, in yung mga suggestions. So sa tema, this time, yan. Kung last time, naalala nyo yung napag-usapan natin last time. Sino po nakakaalala nung Changing Times, Timeless Truth na tema? Or ano yung pinag-usapan natin nun? Yung sa word. Tandaan nyo po. Wala. Yung tatlong ate. Daniel po, Daniel. Yan, si Daniel, di ba? Si Daniel, yan. Tsaka si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. Yun yung pinag-usapan natin na kahit pa dumaan sila sa apoy, kahit pa mamatay sila, hindi sila tatalikod sa Panginoon, hindi sila magsiserve. Yun yung sobrang, yun yung truth. Kasi meron silang truth na pinangahawakan. Tapos sa hapon, yun nga, yung mga social issues and about sa basics ng gospel, ng salvation na natanggap ng faith natin. This time, wala pa ako actually specific na na topic sa to be discussed, to be preached sa umaga. Pero sa hapon, ang nilalagay ng Lord's heart ko, yung magiging discussion natin would be about discipleship. Okay? So yung, wala pa akong specifics doon, pero more on discipleship. How do you become a discipler? And paano ka, dapat yung mga disciplers nagiging una silang disciple muna. Okay? Okay po ba tayo doon? Yun sa hapon. Pero sa umaga wala pa talaga akong specific na doon eh. Baka meron po kayong mga suggestions. Kasi kapag meron na tayong specific na topic, we can assign na our speaker ngayon din, ngayong gabing ito. Kung meron po kayong mga suggestions. So yun, again, discipleship. Napakahalaga kasi nito yung small groups. Paano mag-handle ng isang group? Okay ba, kaya ko bang mag-disciple? Bata lang ako. Kaya ko bang mag-disciple? Hindi ako katulad nila ate, nila kuya. Hindi ako magaling magsalita. Hindi ako ganito, ganyan, ganyan. Patitibayan natin yung discipleship ng mga kabataan natin so that everyone can disciple. Hindi sila yung parang mindset na, ay, disciple ako. Pero sila din mismo, kaya nilang mag-disciple inside their school, inside their organization, sa kanilang mga trabaho. Yun. Sa main topic, yun po ang wala pa ako. Ayan. So, may suggestion po si Kuya Ryan, Faith in Digital World. Ang emphasis on the importance of the Word of God amidst social media influence. Yan. Sino pa pong may other suggestions?
Anyone po? Brainstorm po tayo para any suggestions, any thoughts? Ano yung kailangan, ano yung timeless truth na kailangan natin mapag-usapan this year para sa mga kabataan natin? In preparation din kasi to for the youth camp. Second, ano po to, Kuya Ryan? Second suggestion? Living for Christ in the age of same lang pala, social media. Okay. Ang nag-note po ngayon si Rai. Rai, panote na lang ng mga suggestions. Okay. Parang si Mika may suggestion. Mika, wag mo na type. Tina-type mo ba? Joke. Hello po, ako. Yes. Iaano ko lang po yung sa discipleship. Maganda po siyang idea. Then pwede pong ang maging sub-point doon is how to reach out first. Then in reaching out is paano mami-maintain na hindi sila aalis, but how to continue. Okay. Noted yan, Mika. Any suggestions pa po? Sino pa bang mga nandito natin? Anything? In the next 10 minutes, para po 10 p.m. wrap up na po tayo. Anyone po? Widan, ikaw? Parang ano po siguro ate, something about spiritual warfare in the digital age. Parang ganun. Sorry. Ano ulit? Parang ano pong naisip ko naman, something about spiritual attacks. Ayan, spiritual warfare in the digital age. Parang ganun po. Okay. Noted. Si Kuya Jeff, paki-explain po. Tell me I'm wrong without making me feel I'm wrong. Like, paano ba natin gagawin na nasabihin mali sila without attacking, but with love and concern? Ayan. Sige, Kuya. Noted din po yan. Euphemism. Anyone po? Anyone po? Yes, ate. Choose your influencer. Ano po? Choose your influencer. Choose. Okay po. Choose your influencer. Kasi, di ba, nowadays, madami mga influencer, lalo, ano na talaga sa social media ngayon. So, we need to stand Christians, become their influencer na mas mapalapit sa Lord, sa Word, sa prayer life, sa spiritual, lalong-lalo yung mga kabataan, na silang dapat yung, kasi as kabataan talaga, sila yung madaling ma-influence. Ayan. Thank you, Ate Arnie. Thank you po. Anyone pa po before we close the suggestion phase? Anyone, guys? May suggestion kayo? Thoughts? Anything? Okay lang yan. Chat niya lang or sabihin niya lang para mag-gather natin yung thoughts. Excuse me.
Okay. Parang, so kung medyo baka nahihiya yung iba magsalita, pwede nyo i-PM sa akin. So it means na hindi pa natin masyado ma-finalize ngayon yung topic, pero magbi-meeting pa naman tayo sa susunod. Ngayon, ang mahalaga natin kailangan pag-usapan is the date and the venue. Kasi meron po akong suggestion sa bawat isa. Hindi ko lang sure kung pwede yung mga churches or yung mga youths ninyo, pero if we can agree naman, kaya nating i-push to. Ang suggestion ko po na last time kasi, sino po ba makakapag-check? Nalimutan ko na eh. Kailan nga ba yung natin, yung Changing Times, Timeless Truth last year? Ano ba yun? November 2. Yes. November. So, this year, kasi ang November 2 ay Sunday. So, okay lang ba November 1 tayo? Or umaalis ba kayo ng family? Kasi November 1, yun na lang yung natin eh. Yung October, yan, may mga anniversaries. And pag hindi na rin natin pwedeng masyadong i-move further yung sa November kasi, yan, anniversary. 'Di ba? Anniversary ng Word for the World sa November 9 ba? Ayaw naman natin medyo umano doon kasi sa mga gastusin din, 'di ba? Basta wala sila sa mga so during November 1. So yun, okay po ba sa inyo November 1? Okay lang po? Family reunion ng November 1. Okay. Okay, so na-curious ako kung yung kayo mismo na nandito, meron po ba kayong commitment ng November 1? Kayo po mismo. Wala naman? Okay, so okay, sila Jera meron. Yung iba po. Okay, paano ba natin gagawin to? Ano po ako, mas naglilin towards November 1. Kasi yun lang yung holiday natin. Tapos, hindi naman pwede ng November 2. If hindi kayo pwede ng November 1, ano yung date na suggested po ninyo? Sige po. Para po dun sa mga hindi available ng November 1. Ang pinakamahalaga lang dito, majority talaga ay makasama sa November 1. So kung may family event, wala namang problema doon. Sayang lang hindi kayo makasama, pero at least majority makasama doon sa mapag-aagrihan po natin na date. Yes, Pastor? November 1 na tayo para ngayon, okay lang naman doon sa mga talagang hindi makakapunta dahil mayroong family reunion. Family talaga umpisa ang pero mas maganda sana 31 Friday. Holiday yun? Kalimitan, dinideclare na yan. October Tama ba? 31. Tama ba? Friday. Brian, dinideclare na ba yun na 31? Yung mga may trabaho po kaya? Yun ba yun? Pwede na siguro yung 31. Ano pa dinideclare iba, yun? Special non-working day siya. Ate Joey, nakalagay po sa October 31, special non-working day. So, possible. Pwede na siguro tayo dyan. Ang ibig sabihin ng special non-working holiday ay wala talagang na po pasok. siya, parang preparing na po nung sa November 1. I mean, ganun. yung special non-working holiday, ibig sabihin nun, required, bawal talaga pumasok. I mean, wala talagang pasok. Wala Kahit sa ate. mga Nasa nagtatrabaho. calendar na po siya. Tapos nai-announce na rin po siya nung nag-announce ng mga holidays. Ano yung ibig sabihin nung, doon ako nalilito yung regular holiday. Pero wala nang pasok yan. Wala po siya ate. Walang pasok yan. Ayun. 31 na tayo. Okay. Okay. Para at least hindi masagasaan yung November 1 ng mga lakad ng iba. Kasi kalimitan, din yung ginagawa yung mga pagsasama-sama ng family, dumadalaw sa kanilang mga So, magandang bagay din naman yun. No? Oo.
Okay po. Agree po tayo doon. Sino pong may ano, okay po tayo Pwede sa yan. October 31? 31 na yan. Better po siya. Better. Oo. Friday. Tapos may Full day suggestion event po ako, ah. may tumatakbo lang sa isip ko Di ba, yung timeless, ano, ano yung timeless, Changing times po. changing Timeless truth. times. Meron lang ako naisip, kung gagawin natin ng 31, October 31, meron, ewan ko lang kung tingnan nyo yung ang magiging tema natin is isang malaking fear, takot. Yung fear. Kasi, maraming kabata, pag sinabi kasing fear, that is so very broad. Takot sa kanyang sarili, takot mag-share ng Word of God, tapos isama natin yung takot sa Panginoon. Parang ganun. Parang ang pinaka, natin is a big fear sa mga kabataan. Dahil 31 naman, medyo mag-i-engage siya doon sa pinaka season. Kasi kalimitan ang mga pastor, pag gumawa ng mensahe, inaano nila sa season para parang kumakapit. Pero nakita ko kasi na ang mga kabataan, maraming fear sa buhay. Ito yung katotohanan. Ang katotohanan nito, we have a lot of fear ng mga kabataan. Ganun din yung pero ang siguro ang pinaka-conclusion nito, para lahat ng takot na naapalob sa'yo, takot mo na mag-share, takot mong ipakita ang pagiging Kristiyano mo, is yung pinaka-conclusion na doon sa magiging mensahe is yung fear of the Lord. Kasi naandun na rin yun, napaka-abroad din yun. Pag kami takot ka sa Diyos, you make yourself pure in the eyes of God. You make yourself committed in the sight of God. Nakuha niyo ako? Yes po. Ko lang kung paano niyo. Parang, yun, parang para pang-engage rin natin sa pang-inganyo na rin natin na ang tema natin na doon sa changing time, timeless truth is yung fear. Malaking fear talaga. Ano yan? Nakuha niyo, parang, ewan ko, yun lang habang kasi pinag-uusapan niyo kanina, yun yung nagiging ko na, ang mga kabataan ngayon, even though maging sa karir nila, maging sa pagiging Kristiyano nila, maging sa kanilang future, maging sa kanilang commitment sa church, ginakain ng takot. Apo. Katulad din, halimbawa, merong tinatawag ditong magpastor, may tinatawag ditong maglingkod sa Panginoon. Alam mo, nagiging dahilan kung bakit hindi sila magtuloy? Because of takot. Yung takot na anong kahihinatnan ko, anong magiging, ano ko kung ako maglilingkod sa Lord. Yung sinasabi ni Jeff na mag-share ka na hindi masasaktan, natatakot ka na masaktan siya. Samantalang sasabihin mo yung katotohanan. Sometimes the truth will hurt. Pero kapag kami pagsama ng Panginoon, yung takot mong yun, magiging bold ka to share. Nakuha niyo ako? Apo. Diba? So, yung suggestion ko. So, ang ano po natin, ang target po natin by the end of the one-day event, lahat po ng mga kabataan malaya na sa takot. Meron po ako suggestion na kanino ko pa rin po ito naiisip. Yung sa John 8:31 po. So Jesus said to the Jews who had believed him, so ibig sabihin sinasabi po ito ni Jesus sa mga believers, if you abide in my word, you are truly my disciples and you will know the truth and the truth will set you free. Suggestion ko po. Kasi po ito sinasabi ng Lord, ni Jesus mismo, sa mga naniniwala sa Kanya, na if you abide in my word, disciples kita, tapos you will know the truth, and the truth will set you free. Yan po ang suggestion ko.
Kasi naisip ko rin na ang atake ng kaaway, ang katotohanan ng atake ng kaaway sa atin, sa mga kabataan, even hindi kabataan lang, all the believers, is lagyan ng takot ng tao. Takot na mag-commit sa Lord. Takot na gawin ng kalooban ng Panginoon. Takot sa kanyang sarili. Takot sa kanyang nakaraan. Maraming takot na humahadlang. Pero naisip ko lang din na ang solusyon din ng Panginoon para doon sa lahat ng takot mo ay takot din. Takot din. Takot sa Lord. Kasi minsan ang kabataan natin, masyadong, gusto kong maano ng mga kabataan na yung takot nila, isang simple lang naman for you to conquer everything sa paglilingkod mo, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Kasi sa church, oo, gumagalaw sila as a Christian pag nagpe-fellowship. Pero paglabas nila ng church, nasa na yung takot nila sa Panginoon. Wala na silang takot sa Lord. Kaya hanggang sa paglabas nila, dala-dala nila yung takot nila sa Panginoon. Not because God is sobrang malupit. Kundi yung reverence ba? Yun yung magiging conclusion ng fear na yun, na ang takot ang nilalagay ng kaaway at ang solusyon ng Panginoon is takot din. Takot sa Kanya. Nakuha niyo ko? Yes po. Tsaka, ang kabataan kasi ngayon, very independent na. Sobra na sila matalino. Pagdating doon sa takot sa mga authority na meron sila, hindi na ganun. Hindi na sila ganun. Kumbaga parang, mas magaling ako sa inyo or kaya this is computer age na. Yung mga lumang mga leader na medyo hindi na nila ganun yung kanilang reverend kasi wala na silang takot sa mga bagay. Even sa eskwelahan, realidad, sa sekular. Tingnan nyo ang mga estudyante ngayon. Takot pa ba sa teacher nila? Baliktad Teacher na takot sa estudyante ngayon. Bakit? Pwedeng ipakulong. Pwedeng pa Di ba? Nakita niyo yan? Sa sekular yun. So, paano magkakaroon? Napakasimple lang yung fear sa Lord. Yung fear sa Lord. Kaya, broad kasi yung fear the Lord Talagang yung reverence yun Kaya, ma-challenge ang mga kabataan natin na magkaroon ng takot sa Diyos. Then, kapag naghamon ng Lord, kasi ako, personally, nung nag-commit ako sa Lord, bago ako mag-commit, natatakot ako. Pero kailangan mo labanan muna yung takot bago mo makita na yung palang kinatatakutan mo, hindi nakakatakot. Ano ka niya? Paano mangyayari yun? Unless the Lord is be with you. At siya magsasabi sa iyo na, hindi kita nilagyan ng takot. Nilagyan kita ng espiritu ng katapangan upang harapin. Yun yung gusto kong sana maano ng mga kabataan natin ngayon. At yun yung katotohanan na hindi yung mabilis na pagkaroon ng technology, hindi yung mga bagay na, hindi yun Yung takot nila sa sarili nila na pag nag-commit ako, pag nagbigay ako ng buhay, anong gagawin ko? Anong mangyayari sa akin? Kinakain na kaagad sila ng takot. Even kahit sa Biblia. Di ba ganun ang ginagawa ng kaaway? Sinisidlan ng takot ang mga tao para malayo sila doon sa mismong purpose ng Lord sa kanyang buhay. So, yun yung nilalagay sa akin ng Lord na hindi ko alam kung paano niyo i-execute, pero if you have any idea, pero para sa akin, yun yung gusto ko sana maano na
Okay po. Ang ganda po. Nagkakaroon na po ng mukha yung ating Changing Times, Timeless Truth Year 2. So, syempre kailangan pa po ng konting refining. Pero sa ngayon po, ang last po nating pag-usapan ay ang ating speaker para ma-invite po agad natin. Sino po ang Ako ating na magsasuggest ng speaker natin. Habang pinag-iisipan ko kasi yung peer, ako na magsasuggest ng ating speaker kung sakali sana ay available si Pastor Louie Barreto. I second emotion. Second emotion. Chat ko na po agad. Palu. Sana available. Po available. Pero just in case po, just in case na hindi po siya available, sino po ang second po natin? Ang second na i-suggest ko ay ang ating regional overseer. Yan. Okay po. Noted po. Guys, na-excite ako. Excited na ba kayo? Pakita ng excited. Ayan. Fear. So, inano ni Kuya Jeff. Face everything and rise. Okay. Thank you, Lord. At nagkaroon na po ng detalye. And pag hindi po available si Pastor Odi, si Kuya Jeff daw. Kuya Jeff, hindi ka tumatanggi, Kuya Jeff, di ba? Ayan, so, thank you po sa time ng bawat isa. Everything na napag-usapan po natin, lahat ng suggestions, updates, sasend po ni Rai. Si Rai po yung nag-minutes ngayong gabi. And sa mga susunod pa, yun, applied na yung ating new council and committees. So, ayan, thank you Kuya Ryan for recording. Thank you so much po. And tonight, praise God. Pwede mo pala natin ng Lord, kahit mga digital clap lang yan. Praise God. Kasi nakaka-excite yung po na tulad ng sinabi ng Lord sa Proverbs. Talagang nagpaplano tayo, pero the Lord will establish our plans. At naniniwala ko na sinasamahan tayo ng Panginoon. This is for our youth ministry sa buong po. Praise God. Okay naman po kay Pastor Ali. Kasi hindi na po, doon lang po tayo kasya. Wala na po ibang place na kasya po tayo sa lang talaga. Kalawan lang po. So yun, okay naman na po kay Pastor Ali. Magsasend na lang ng formal letter to her. And yun. Any concerns po? Anything?